Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, good news para ho sa mga supporters ng mga Duterte, At bad news po ito mga kabida para ho sa mga supporters ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Ito, meron pong latest survey, ito hong PulseAsia mga kabida, kung saan po ay sinurvey po nila yung kanila hong mga respondents patungkol ho sa kung sino yung pinagkakatiwalaan ho nilang mga personalidad at opisyal po ng pamahalaan mga kabida. At lumitaw po dito, tatlo po yung lumabas na pinakamataas po mga kabida, Ito hong si PBBM, VP Sara, at saka ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito, papakita ko lang po sa inyo, ito hong data na inilabas po mga kabida ng PulseAsia, Okay? Unahin ko muna ito hong overall trust ratings po, Okay? At saka mamaya po ipapakita ko sa inyo, himay-himayin po natin ito hong datos per location at saka yung per class po mga kabida. Now dito ho sa overall trust ratings po ng tatlong personalities. Okay? Si Pangulong Marcos po mga kabida, sa trust ratings po nakakuha po siya ng 32%, while ito hong si Vice President Sara Duterte 50% at 63% naman ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakataas po While sa no trust, okay, ibig sabihin wala hong tiwala. Okay? Si PBBM nakakuha po ng 42%, 25% naman ito hong si VP Sara at 17% lang ang nakuha po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Now, by the way, yung survey pala ay ginawa po ito May 6 hanggang 9, 2025 mga kabida, Dito ho tayo sa per location. Okay? Himahimayin po natin ito, Okay? Sa NCR po mga kabida, si PBBM nakakuha po ng 42%, Vice President Sara Duterte 42% at 57% naman ito hong si Digong. So mataas pa rin. Okay? Sa Balas Luzon, si PBBM po meron pong 41%, 29% po si VP Sara at 46% naman ito hong si Digong. Mataas pa rin, Sa Visayas po mga kabida, si PBBM 38%, samantalang 46% po si VP Sara at 64% naman ito hong si Digong. Mataas pa rin ang nakuha po ni Digong. Alright? Sa Mindanao, dito, tinambakan ng husto, ito hong si PBBM ho dito sa mag-amang Duterte po mga kabida. Si PBBM, nakakuha po siya mga kabida ng trust rating 3% lang po sa Mindanao. Grabe. Samantalang si VP Sara at si Digong, meron pong 97% mga kabida. So, ibig sabihin po dito, itong nakuhang 3% po ni PBBM, ito po yung mga pro-Marcos at anti-Duterte po mga kabida. Okay? Grabe naman, Dito po tayo sa undecided. Alright? Sa undecided po, sa NCR, ang nakuha po ni PBBM po mga kabida, 24%, while 26% naman ito hong si VP Sara, 10% ito hong si Digong. Sa Balas Luzon, 36% ito hong si PBBM, 37% si VP Sara at 30% naman ito hong si Digong, While sa Visayas po, 19% si PBBM, 26% si Sara Duterte at 23% naman ito hong si Digong. Sa Mindanao mga kabida, 16% po si PBBM, while 2% po ang nakuha ni VP Sara at saka ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dito po sa distrust. Sa distrust, ibig sabihin wala hong tiwala. Sa NCR po mga kabida, 33% nakuha po ni PBBM, 32% naman ito hong si Sara Duterte at 33% ito hong si dating Pangulong Duterte, Okay. Sa Balas Luzon, 23% nakuha po ni PBBM, 35% naman ito hong si VP Sara at 24% ito hong si Digong, Sa Visayas po, 42% si PBBM, 27% ito hong si VP Sara at 14% lang ito hong si Digong, While sa Mindanao, ito, grabe ito.
Kabaliktaran po mga kabida. Napakataas ang nakuha po ni PBBM sa distrust po mga kabida sa Mindanao, 81%. Samantalang ito hong si Vice President Sara Duterte at Digong, meron pong tig 1% po mga kabida. Okay? So, ibig sabihin, 99% sa Mindanao, may tiwala ko sa mag-amang Duterte. Mga kabida. Okay? Now, dito ho tayo sa socio-economic class. Ibig sabihin, yung estado ho ng pamumuhay ng mga Pilipino, ano? A, B, C, D, E. Pag A, B, C po, medyo nakakaangat po sa buhay yan. Pag D, mga kabida, medyo mahirap. At E po, pinakamahirap na yan, mga kabida, no? Sa ABC, ang nakuha pong trust rating po ni PBBM po mga kabida is 25%. Samantalang itong si VP Sara 44%, 57% naman itong si Digong, ano? Sa D class, 32% si PBBM, 50% si Sara at 63% naman itong si Digong. While sa Class E po mga kabida, 40% si PBBM, 65% si Sara Duterte at 75% naman itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dito lang po tayo sa distrust. Hindi na lang po natin isali yung undecided po. Ano? Sa distrust po mga kabida. Okay? Sa socio-economic class ABC, si PBBM nakakuha po ng 43% distrust rating. Samantalang 28% naman ito kung si VP Sara at 22% si dating Pangulong Duterte. Sa Class D, okay, 41% si PBBM, 25% si Sara at 17% lang ito kung si Digong, ano? While sa Class E po mga kabida, 46% si PBBM, 13% po si Sara at 10% ito kung si Digong. Now, ito po yung datos, resulta po mga kabida, no, ng Pulse ASA survey na ginanap po noong May 6 hanggang 9. And this survey reflects dun ho sa resulta po ng eleksyon, mga kabida. Ito yung reflection po ano, sa resulta po ng eleksyon. Ibig sabihin, sa tatlo po, mga kabida, pinagkakatiwalaan po mga kabida ng taong bayan, ng mga Pilipino, ito pong si dating Pangulong Duterte. At pumapangalawa po itong si VP Sara. So technically, ang mag-amang Duterte po ang pinagkakatiwalaan po ng mga Pilipino. Partida pa po ito ha, mga kabida, kasi ho, gaya ng sinabi ko po kanina, si Digong ay nakakulong po sa International Criminal Court. Okay? At siya pa rin yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan. While ito hong nakaupong Pangulo, okay, at dito po sa Pilipinas, pangatlo lang po, mga kabida. Itong survey na ito, parang follow-up po ito, ano? Doon po sa unang survey po ng Pulse ASA, noong March, mga kabida, kung saan po ay ito hong si PBBM po ay nakakuha po ng 25% trust rating. At si VP Sara po mga kabida, meron pong 61% po. Okay? Now, ano po ang sa tingin po ninyo, ang mensahe ho dito sa latest survey po ng Pulse Asia? Okay? Ang ibig sabihin po dito mga kabida, mahal pa rin ang taong bayan ito kung mga Dutertes. Kaya nga, nag-reflect dun ho sa result ng election, ano? Kung sino yung kanila pong inendorso po mga kabida, halos lahat po sa kanila ay pumasok, nanalo po ano, sa election, mga kabida. So, isa pa itong indikasyon na napaka-strong ito hong si VP Sara po mga kabida no, sa 2028 presidential elections. Kung mamimaintain lang po ito ni VP Sara, itong ratings na ito, hanggang doon po sa 2028, okay? Malamang po, wala kong duda mga kabida, si VP Sara ang susunod na Pangulo po ng Pilipinas. At ito hong si Digong, kung may awa po ang Diyos, kung makalabas mo po siya, ano, most likely magiging advisor po ito ni VP Sara mga kabida. Sana po makalabas po si Digong ano, bago ho mag 2028. Kasi po meron pong basa po ito ho mga expert ano, mga eksperto ano mga kabida
na baka po magkakaroon po ng full-blown trial dun po sa kaso ni Digong na crimes against humanity, mga kabida. Dahil may mga indikasyon na parang hindi ata siya pagbibigyan dun po sa kanyang mga motions. Unang-una, yung pagbasura sa kaso. Pangalawa, yung interim release. So, pagdasal na lang po natin, ito hong si dating Pangulong Duterte na sana po ay makalabas po siya, okay, by miracle or by virtue po makabida ng decision po ng husgado, ito hong mga judges, na yung kanyang kaso po makabida is out of nowhere, wala hong jurisdiction ang International Criminal Court. Yun yung magiging ground para ho sa kanya hong dismissal sa kaso pong crimes against humanity, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong basa, pananaw ko dito, mga kabida, sa resulta po ng Pulse ASA survey, Okay? Please comment down sa mga hindi po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.